Konti na lang sa anniversary na. Ayan, welcome po sa lahat na narito. Ayan, welcome din again kay Nicole at kay sila po ay dito na magsisimba. Ayan. Kaya kapamilya na natin sila. Ayan, pamilyang proper na po sila. Anyway, ngayon po tutuloy natin yung series natin. So last 2 Sundays, ang pinag-aralan natin ay tungkol sa 2 Chronicles 29. Tapos last Sunday, 2 Chronicles 30 and 31. Ngayon naman, yung 32 na, yung pag-aaral na natin. So, sa first Sunday nitong March, nung first Sundays nitong March, ang pinag-aralan natin yung restoration ng templo. So again, binuksan ni King Hezekiah yung templo, tapos naglinis sila. In-organize nila ulit yung mga gamit sa loob, tapos pinapasok niya ulit yung mga priests, yung mga Levites, para ma-restore yung worship. Sa chapter 30 and 31 naman, yung last week na topic natin, yun yung nag-sacrifice sila ng mga offerings at naging abundance nga yung lahat ng mga, naging generous kasi yung mga tao to bring sacrifice and offerings para sa Panginoon. Kasi imagine, patong-patong, naalala nyo last week, patong-patong yung mga offerings na natira at sinasacrifice everyday para sa Panginoon. Ngayon, after nung lahat ng yon, so sa verse 1 ng chapter 32 kanina, binasa natin, after ng lahat ng ginawa ni Hezekiah, ng faithfulness na ginawa niya sa Panginoon, biglang may threat kagad, may kalaban bigla. So victorious, na-restore yung worship sa templo, na-restore yung mga tao, nagbalik loob sila sa Panginoon, dinestroy na yung mga idols nila. However, biglang nagkaroon ng problema, nagkaroon ng kalaban. Okay, and sabi sa verse 8, ito yung dineclare ni King Hezekiah sa lahat ng mga tao. Sabi niya, he may have si King Sennacherib. Si King Sennacherib ay king ng Assyrian at during that time, sila ang pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Okay? So, iba't ibang empire yan eh. Assyrian Empire, Babylon Empire, tapos Persian Empire, tapos sunod sa Persian Empire, Greeks, yung Griego na. Naalala yung movie na si King Leonidas, 300. Yun, time kasi ng Persia, tsaka labanan ng Persia, tsaka ng Greece yun. Natalo ang Persian Empire that time ng Greeks. However, natalo naman ng Romans, yung dumating, yung Greek. Kaya sa New Testament, ang empire na nag-reign sa buong mundo, mga Roman Empire, si Caesar. Ngayon, etong pinakauna, yung yung Assyrian. So, etong Assyrian army, dumating sila, si King Sennacherib, nag-declare siya sa mga sa Israelita, ba't pa kayo naniniwala diyan kay Hezekiah? Di naman kayo kaya protektahan niyan. Huwag kayo papaloko diyan. Pero itong si King Hezekiah, ang encouragement niya sa mga Israelites, sabi niya, he may have a great army, but they are merely men. Mga tao lang naman sila. Sabi niya, we have the Lord our God to help us and to fight our battles for us. So, yung encouragement ni Hezekiah, tao lang naman yung mga kalaban natin. Yung Diyos nasa atin. So kaya dyan mo makikita yung if God is for us, who can be against us sa New Testament? Kasi nga, imagine, ang laking army ng Assyrian. At ang dating kasi niyan, nasa labas sila ng gates, nasa labas sila, hindi pala gates, walls ng Jerusalem. Binisiege na nila, nagkaroon na sila ng mga camp doon. Ang ginawa ni Hezekiah, pinutol nila yung water supply para hindi nga naman makaabot doon sa kanila yung tubig. And ang ginawa ni Hezekiah, yung buong Jerusalem, tumawag sila sa Panginoon. At ang prophet that time ay si Isaiah. Si prophet Isaiah. And during that time, as they plead to the Lord, nagpadala ang Panginoon ng rescue. At yun nga, instead na lumaban sila sa mga Assyrians, nag-uwian yung mga Assyrians kasi nagpadala ng anghel ang Diyos para talunin sila. So, in short, itong third topic natin sa chapter 32 ng 2 Chronicles, ay makita mo yung principle na when God is near, we will not fear. Sabihin nyo ngayon, when God is near, we will not fear. Hindi ka para matakot kung malapit ang Diyos sa'yo. Amen? So kaya sa part niya, kalaban nila, bansa, mga sundalo, mga tao, pero kasama namin ang Diyos. Amen? So kaya sabi nga, in life, sa buhay natin, nakaw na ba to? Yan. Sa buhay natin, next nga po. Sabi nga, in life and ministry, faithfulness to God does not mean we will never face battle. Totoo naman, di ba? So may mga pinagdaanan tayo sa buhay, may mga struggles and everyday na battles. Pero yun nga, kapag nasa Diyos ka, hindi ibig sabihin wala ka ng problema, wala ka ng battle. Sometimes,
yung greatest attacks comes right after the season ng obedience and revival. So, ibig sabihin, kapag katapos ng pagsunod mo sa Panginoon, edi syempre, ang saya kasi nagawa mo yung kalooban ng Diyos. However, after nung obedience, sometimes may attacks agad. So kaya ganun kahalaga yung awareness ng ikaw ay dapat laging handa na humarap sa mga pagsubok ng buhay. Sabi nga, after King Hezekiah restored worship, di ba? And brought spiritual revival to Judah, the powerful Assyrian king, Sennacherib, came to attack Jerusalem. So kaya, after ng masayang celebration, na-restore na ang lahat, eto na, may kalaban na. Pero sabi nga, that time, ang Assyrian, pinaka-strongest empire sila. At ang Judah na lang yan, hindi na yan buong Israel. Again, ang Israel ay nahati sa dalawang kingdom, Northern Kingdom, na meron 10 tribes, at Southern Kingdom, na meron 2 tribe, Judah, at saka Benjamin. Yung 10 tribes, wala na sila sa Northern Kingdom. Nadala na sila sa iba't ibang lugar ng Assyrian army kasi nga na-conquer na sila. So ang ika-conquer na lang ng Assyrians ngayon, yung Judah. However, hindi nagpatalo si King Hezekiah kasi alam niya merong Diyos. So again, basahin lang natin na ulit. Sabi sa 2 Chronicles yan. Sabi, He may have a great harvest. Sabi, we have the Lord our God to help us and fight our battles for us. Ganun din. Ano bang battles meron tayo ngayon? Ano mga kinakarap natin? We have the Lord on our side. Amen? Meron tayong Diyos na tutulong sa atin at lalaban para sa atin. Amen po? Kaya parang ang buhay Kristiyano, habang tumatagal, habang tumatanda ka dapat, mas lalong tumatatag yung pananampalataya mo. Ulitin ko, ang buhay sa Panginoon, habang tumatanda tayo, mas lalong tumatatag lalo yung pananampalataya natin dapat. Amen po? Hindi daw tayo dapat tumatandang paurong. Dapat habang tumatanda tayo, mas tumatatag yung pananampalataya natin sa Diyos. Kasi ano man yung battles na kinakarap mo, iba't ibang level naman ng battles yan, pero pare-pares lang naman sila. Yung mathematics mo ng elementary, humirap lang naman siya ng high school. Tapos medyo mas humirap pa nung college. Pero mathematics pa rin yun. Okay? Yung science mo nung elementary, high school, college, pare-pares lang diyang science. Nag-iba lang yung levels. Pero napagtagumpayan naman natin, di ba? Na-overcome natin year by year. Ganon din po sa pagsubok sa buhay. Kapag kasama mo ang Panginoon, dumarating yung mga battles sa buhay. Pero thank God, meron lumalaban para sa atin. Amen? Bago tayo magpatuloy, let's pray. Father, we thank you po sa umagang ito. And welcome namin ang presensya mo sa aming kalagitnaan. Banal na Espiritu, mangusap ka, magturo ka, mangusap ka sa puso naming lahat at tulungan mo kaming maunawaan. Help us to understand, Lord, ang iyong mga salita. Illuminate to us your words so that we may have a heart of understanding and seeking your heart ngayong umagang ito, Panginoon. We pray na magkaroon ito ng rema, ng impact sa aming buhay. Let your words transform our lives today as we listen to your words, Lord. Pagpalain mo ang lahat ng narito, ang mga nasa online ngayon, wherever they are, Lord, ay pagpalain mo sila at sa kanilang pakikinig ng iyong mga salita ay maranasan naming lahat ang pagkilos mo, ang pagbabala mo, Panginoon. And salamat, Lord, dahil sa mga salitang ito ay kami ay lalong tatatag, lalakas sa aming pananampalataya sa inyo, Panginoon. And Lord, we pray that we will also not just increase in the things na naralaman namin today, but also we will increase our love for you. Lalo kaming iibig sa iyo, Panginoon, at magtitiwala lalo sa inyo sa lahat ng mga gagawin niyo pa sa aming buhay, Panginoon. And thank you, Lord, for the victory that we have in you. And we thank you, Lord, that you will apply the blood of Jesus over our lives today, na ma-receive namin ang salita ng Diyos nang mayroong pananampalataya, may kagalakan. At ang kapayapaan ng Diyos ay mag-ingat sa aming puso't isipan ngayon at magkaroon ito ng tagumpay sa aming lahat na ma-apply namin itong mga salita mo na aming pag-aaralan sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Yan. Meron po tayong playpen doon para sa mga kids, sa mga bata, babies, for babies only. Okay? So para kung nakatulog sila, pwede nyo po silang ihiga doon. Anyway, may kids church din para sa mga kids. Meron tayo itong kids room. Anyway, sa mga nasa online po, welcome po sa inyo. Comment down below. Anyway, sabi nga, when God's people face overwhelming battles, God's presence becomes their protection, power, and victory. So, si Hezekiah, alam niya, presensya lang ng Diyos, more than enough na. Ulit, presence lang ni Lord, more than enough na para sa mga battles natin sa buhay. Amen po.
Basta kasama mo ang presensya ng Diyos, hindi ka niya pababayaan. Amen po? Lagi niyo pong dadaan, never nagpabaya ang Diyos. Sabi nga po, sa Hebrews chapter 13, nalala niyo po yung binanggit doon na, I will never leave you, nor forsake you. Ayan. So sabi doon, actually, yung context po nung chapter na yon tungkol sa pera yon. Sabi po nung writer, si Paul, sa chapter 13, huwag ka maging ganid sa salapi. Instead, sabi yon, sinabi ng Panginoon, hindi ka niya iiwanan, ni pababayaan man. Ibig sabihin po, man po ang pangangailangan natin, meron tayong Diyos na hindi tayo iiwanan, hindi rin tayo pababayaan. Amen? So kaya, sa time po ng battles ni na King Hezekiah, literal, battle talaga. Diba? And yan yung malaking problema. Kasi ang laki talaga ng battle. Ang laki talaga ng kalaban nila. Imagine, parang ano yan, Philippines versus China. Or Philippines versus Russia. Philippines versus Germany. Or Philippines versus America. Ganun kalalaki yung scope ng laban yan. Buong empire ng Assyrian yan. Tapos ang kalaban lang nila, isang lang. Isang malaano lang yan. Alam niyo yung Palawan? Sa Pilipinas, di ba? May Palawan tayo. Kalahatiin niyo yung Palawan, yun lang yung size ng Juda. Jerusalem lang yun eh. So kaya ganun lang kaliit yun, tapos isang buong empire yung lumusob sa kanila. Pero hindi sila makapasok pa ng gate kasi may protection pa ang Diyos eh. Diba? Pero ganun kahalaga na sa bawat battles na makakaharap natin, hindi pa man nag-i-start yung battle, number one na pwede natin gawin, when God is near, we will not fear. Unang dapat natin ginagawa is ito, preparation. Okay? Sabihin nga, preparation. Bakit? Sabi ang ginawa nila, they prepare and pray. Bakit daw? Because faith leads the way. Sa verse 1 to 3, balikan lang natin yung verse 1. So ayun, after Hezekiah had faithfully carried out his work, so natapos na yung celebration, natapos na yung lahat ng ginawa niya pag-restore ng worship, ito na si Sennacherib, in-invade nila yung Judah, at naglagay sila ng, binesiege nila, naglagay sila ng fortified towns doon sa, sa walls, labas ng walls. And then sabi doon, when Hezekiah realized that Sennacherib also intended to attack Jerusalem, he consulted with his officials and military advisors. So, after niya malaman, ay, may kalaban tayo. Sige, anong gusto niyong gawin natin? Anong dapat natin gawin? Nagpa-advise siya. And they decided to stop the flow of the springs outside the city. They organized a huge work crew to stop the flow of the springs, cutting off brook that ran through the fields. For they said, why should the kings of Assyria come here and find plenty of water? Alam niyo bakit tinawag na a land flowing with milk and honey ang promised land or yung buong buong Dan to Beersheba na size ng Israel originally dati. Tinawag siyang land of flowing with milk and honey kasi sobrang daming tubig talaga sa ilalim. Kaya pag naghukay ka ng well, makakakuha ka agad ng tubig. Ganon kasi ka-plenty ang tubig sa Israel. Ang ginawa ni Hezekiah, ikat natin yung mga springs para wala sila kuwan tubig. Mag-stay sila na matagal dyan, mauuhaw lang sila. Okay? And then sabi nga, verse 5, Then Hezekiah worked hard at repairing all the broken sections of the wall. Para hindi nga sila makapasok. Erecting towers, constructing a second wall outside the first, so dalawang wall na. Double wall na yung ginawa nila. He also reinforced the supporting terraces in the city of David, manufactured large numbers of weapons and shields. So, nag-prepare sila. Pero, praise God, sabi doon, he appointed military officers. So, may kanya-kanya siyang mga in-assemble nila lahat doon sa square. And then sabi, Hezekiah encouraged them by saying, ito yung magandang encouragement niya, be strong and courageous. Saan nyo na narinig yan? Sa mga nagbasa na ng Bible, saan nyo na narinig yung be strong and courageous? Kilala nyo si Joshua? Joshua chapter 1 lang 3 beses sinabi ni Lord yung kay Joshua, be strong and courageous. Be strong and be very courageous. Have I not commanded you to be strong and be courageous? 3 beses sinabi ni Lord John. Verse 5, verse 7, verse 9. Binanggit yon ni Lord kay Joshua. So ito rin si Hezekiah, ang encouragement niya, huwag kayong matakot. Don't be afraid or discouraged because of the king of Assyria or his mighty army. For there is a power far greater on our side. Amen? Sino yun? Si Lord. And then sabi niya, yun na, binanggit niya na ulit, we have the Lord our God to help us and fight for us.
So anong ginawa ni Hezekiah? Doon nag-prepare sila, literal naman, di ba? Nag-prepare sila ng army, nag-prepare sila ng walls, inayos nila yung mga naglagay sila ng mga sandata, mga shields. So nag-prepare naman sila literal. Pero ano yung pinaka-the best na preparation na ginawa nila? Nag-pray sila. Dineclare ni Hezekiah sa kanila, huwag kayong matakot. Meron tayong Diyos. Inassure niya yung mga tao. Sabi nga doon, sa Hezekiah, he prepared wisely, but trusted God fully. Kung tuusin, yung preparation na ginawa nila, literally, wala lang yun. Kumbaga, anong laban ng mga fighter jet ng iba't ibang bansa sa tikbalang manananggal ng Pilipinas? Walang-wala yung Pilipinas sa sa ganun, di ba? So, kung tutuusin, sa preparation na ginawa ni Hezekiah, kahit pa double wall pa yung ginawa nila doon sa Jerusalem, kayang-kaya pa rin wasakin ng Assyrians yun. Kasi marami sila. And take note, ang sabi pa ni King Sennacherib, yung messenger na dumating, sabi niya, huwag kayo maniwala dyan. Anong sinabi ng lahat ng bansa na nilupig namin? Take note, during that time, punta kayo sa history, marami ng bansa na nakonquer ang Assyrians that time. Kaya parang pagdating nila sa Israel, Israel lang yan. Madali natin makakonquer yan. Kasi nga, nakonquer nga natin yung iba eh. Kaya sabi ni Sennacherib, anong sabi ng mga bansa nung nilupig namin sila? Wala naman eh. Natalo nga namin sila eh. Ganun lang din kayo. Kaya huwag kayo maniwala dyan kay Hezekiah na pagtatanggol kayo ng Diyos nyo. Pero doon siya nagkamali. Kasi si King Hezekiah, meron siyang buong pagtitiwala sa Diyos. Okay, anong ginangyari? Sir, faith in God does not remove responsibilities. Totoo naman, di ba? Nananampalataya ka sa Diyos. Pero may responsibilities. Kaya dapat po balance yung faith and action. Di ba? Faith without work is dead. Nananampalataya ka na magpaprovide ang Diyos, nakatunganga ka lang naman, hindi pwede yun. Meron 4 na kamay na ginagamit ang Diyos para mag-provide para sa'yo. Unang kamay, kamay ng Diyos. Sometimes, babagsakan ka ni Lord ng sports car. Minsan, gagamit talaga si Lord. For example, si Elijah. Gutom na siya. Nag-travel siya. Pero ano sabi ng Panginoon? O sige, matulog ka sa under ng puno na yan. Pagising niya, may anghel na dumating. Galing talaga sa Diyos yun. May dalang pagkain at inumin. Sabi nung anghel sa kanya, Elijah, kainin mo at inumin mo to kasi matagal pa yung biyahe mo. Kamay ng Diyos. Second hand. Nagpo-provide din naman ng Diyos sa kamay ng iba. Okay? Ibang tao naman. Minsan, ibe-bless ka ng Panginoon sa pamamagitan ng ibang tao. Nag-pray ka, Lord, pagpalain mo po ako ng... Wala na kami makain. Bigyan mo kayo ng pagkain. Bigla may kakatok, sister, brother, meron akong dalang bigas para sa'yo. Ayan. Kamay ng ibang tao. Minsan naman, sa pamamagitan ng kamay mo. Di ba? Sabi nga nila, yung mga namamalimos daw sa kalye, minsan nagpapanggap na lang. Malalakas naman. Mas malusog ka pa nga sa akin, ko pa namamalimos eh. So may mga ganon. Minsan, yung kaya nating gawin, or kumbaga yung tinatawag natin tent making sa Bible, si Apostle Paul, never siya nanghingi sa mga tao. Doon nagpipreach siya ng Word of God, never siya nanghingi. Bakit? Kasi marunong siya gumawa ng tent. At yung tent making niya, yun yung nagiging kinabubuhay niya rin. Okay? Hindi sa lahat ng oras ay kamay ng ibang tao yung gagamitin ng Diyos. Sometimes kamay mo rin. Kumilos ka. May kaya kang gawin, gawin mo. Diba? Parang yung lingkod, pag walang budget, may nagpapaayos ng laptop, desktop, nagpapaset up, and so on. O kaya, pag walang budget, may mga magpapagawa ng music. Yan, tayo may gumagawa ng hymns. Yung Alcocoa, ginawa natin yon, yung hymn, PL Moon, itong ABCI hymn, and so on. So marami tayong skills na pwede natin gamitin in order na mag-provide si Lord para sa atin. Kamay mo yon. Una, kamay ng Diyos. Talagang literal, anghel, papadala niya para sa'yo. Pangalawa, kamay ng ibang tao. Pangatlo, kamay mo. Ano naman yung pang-apat? Kamay ng kalaban mo. Kahit kaaway mo, kayang gamitin ng Diyos, kagaya niyan. Bakit po? Nung kinalaban ni Sennacherib at ng Assyrian ang Diyos, nagpadala ang Diyos ng anghel para palayasin silang lahat. Yung naiwan nilang kampo, maraming mga spoils, maraming provisions.
In short, nag-gather sila ng maraming tao para kunin yung mga naiwan ng Assyrians na pagpapala. Galing sa kamay ng kalaban. Okay? So sometimes ganun. Yung 4 na kamay na yun, gagamitin ng Diyos para pagpalain ka. Okay? Kaya ngayon, again, ang pananampalataya, hindi inaalis sa'yo yung responsibility na pwede mong gawin. Pero, ang faith, it motivates us to what? To prepare wisely. Balansin mo yung faith and works. Meron kang pananampalataya sa Diyos, pero kumilos ka rin. Hindi pwedeng tutunga ka na lang dyan. Okay? Sabi ng Bible, Proverbs 21:31, the horse is prepared for the day of battle. That's preparation. Ganun naman talaga eh. Anong ginagawa sa mga kabayo? Alam niyo yung paanon? Di ba kasi matigas yung paanon? Inaano pa yun? Kinakaskas pa yun para makatakbo siya ng maayos. Tinitrim nila yun. Tapos talagang kinukondisyon ng maayos sa mga kabayo during the ancient times. But victory belongs to the Lord. Amen? Anumang preparations ng kaaway, kapag nasa panig ka ng Diyos, tagumpay ka palagi. Amen? Amen, amen, amen. Okay? Pangalawa, ito na, yung sumunod na verses, 9 to 15, nagkaroon ng threats. Bakit? So, nag-prepare sila, may preparation na ginawa, pero may threats. Pero thank God, threats may roar, but God is more. Amen? Diba? More pa rin ng Diyos. Mas greater pa rin ng Diyos. Okay, sabi dun sa verse 9, kasi yung verse 9 to 14, may binanggit doon na yung messenger ni King Sennacherib, pinapunta niya ka sa buong Juda. Sabi niya, huwag na kayong manlaban, huwag na kayong maniwala niyan kay Hezekiah na kaya niyang talunin, kaya niyong ipagtanggol yung sarili niyo laban sa aming mga Assyrians. Lahat ng bansa na pinuntahan namin, natalo lang namin silang lahat. Even yung mga hari na may kanya-kanya silang Diyos din, wala naman silang sinabi sa Diyos na, sa bansa namin. Kaya yung Diyos na tinatawagan nyo, wala rin yan sa amin. Kayang-kaya rin namin kayong talunin. Kaya wag na kayo magtiwala kay Hezekiah. Tapos, sa verse 15, sabi pa, don't let Hezekiah deceive you. Don't let him fool you like this. Alam niyo yung verse 9 to 14, medyo okay pa yun eh. Nagkamali si Sennacherib nung sinabi niyo itong verse 15. I say it again, no God of any nation or kingdom has ever yet been able. Nagkamali siya dyan. Wala pa. Buti na lang wala pa kasi meron na ngayon. Okay? Has ever yet been able to rescue His people from me or my ancestors. Ang yabang. How much less will your God rescue you from my power? Doon siya nagkamali. Binangga niya yung Diyos. Binangga niya yung Diyos ng Israel. And from there, ano sabi? Sabi nga, the enemy mocked God. Hindi naman si Hezekiah lang yung minak eh. Di ba? Mismong Diyos ang minak niya. Pero yun nga, sabi nga, fear was the weapon kasi tinatakot niya na walang sinabi nga yung ibang bansa eh, kahit yung mga Diyos nila. Kung tutusin, pwedeng matakot yung buong Israel, yung buong Judah that time. Sa record ng 2 Kings, hindi kasi sinabi niya sa 2 Chronicles pero sa record sa 2 Kings, binanggit doon, nasabi ni Hezekiah, sinabihan ni Hezekiah ang lahat ng Judah at lahat ng tao sa Jerusalem that time na walang sasagot, walang papakinggan, at i-ignore lang lahat ng sasabihin ng messenger. In short, bago pa man dumating yung messenger, nasabihan na-orient na ni King Hezekiah. Pag may dumating na messenger, ano man sabihin, huwag kayong maniwala, huwag nyo pakinggan, ignore nyo lang. Kaya, nauna na yung encouragement ni Hezekiah sa kanilang lahat. Kaya pagdating nitong messenger, yung mga tao, di sila para matakot. Bakit? Kasi na-orient na sila. Hindi kami makikinig sa'yo. Na-encourage na kami nung hari namin. Sabi nga, the enemy often uses intimidation and loud threats to shake our confidence in God. Totoo naman yan eh. Nangyayari madalas yan eh. Kala ka ba, naka ng Diyos? Wala ka nang pambayad na kuryente. Oh, sabi mo, naka ng Diyos. Kristiyano ka, di ba? Tumatawag ka sa Diyos, ba't kayo? Ang dami mong problema. Gumagamit ang Diyos na mga ganong klaseng mga ang kaaway para intimidate ka at i-shake yung pananampalataya mo sa Diyos. Pero kahit marami man threats, mas malakas pa rin ang Diyos natin. Sabi nga, what the enemy threatens, God overrules. Bakit po? I-claim natin tong verse na to. Isaiah 54 verse 7-10, but in that coming day, no weapon turned against you will succeed.
You will silence every voice raised up to accuse you. Bakit daw? These benefits are enjoyed by the servants of the Lord. Their vindication will come from me. I, the Lord, have spoken. Alam niyo kung gaano kahalaga itong verse na to? Lalo ngayon, no, napakadaming krimen na nagaganap. Parang gusto ko pang ibalik yung time ni Duterte na talagang zero crime eh. Matino lahat eh. Takot lahat eh. Pero ngayon, grabe. Tapos nagugulat ka, ultimo mga motorista, mga nagmamotor, may baril na rin. Saan galing mga baril ng mga yon? Konting road rage, barilan na agad. Parang nakakatakot yung generation ngayon. At itong media, palala rin ng palala ang pananakot. Kasi hindi lang naman yung mainstream media eh. Ultimo social media. Lahat may camera. Instead na tumakbo, nambibidyo pa. Di ba? Imbis na magtago, mangbibidyo na merong gulong nagaganap. Pero sa lahat ng gulo na yan, lahat ng mga problemang dumarating, meron tayong proteksyon na galing sa salita ng Diyos. No weapon formed against you shall prosper. Ano mang banta ng kaaway, sakit man yan, pagsubok man yan, no weapon formed against you shall prosper. They shall not succeed. Bakit? Ito pa yung masaya. Ingat kayo sa salita, ha? Mag-ingat po sa mga salita natin. Kasi bakit? Meron nag-a-accuse sa atin palagi. Kahapon may pinag-aaralan kami about inner vows. Sometimes, marami tayong nagagawang inner vows dahil sa mga hurts na natanggap natin sa puso. Like, ano ba yung ibig sabihin inner vows? Parang pangako mo yun. Vow mo sa sarili mo. Parang ganito, dahil ayaw nila akong pansinin, hindi ko na rin sila papansinin. Yan. Ang tawag doon, inner vows yun. Yung ikaw lang yung nakakaalam. Ikaw lang yung nag-declare sa sarili mo. Kaso, problema yun. Bakit? Kinurse mo yung sarili mo. Dahil ang tingin sa akin ni Papa ay, paano lang ako, ay, ano yung tawag sa ganun? Ay, pasaway lang ako. Magpapasaway na ako lagi. Ayan. Dahil lagi ako sinasabihan na pangit ko daw. Magpapakapangit na ako lagi. Pero ang nangyayari, kinurse mo yung sarili mo. Parang, o kaya, pag laging wala, dahil sa bahay namin, laging wala, magwawala na lang ako. Puro negative pa lagi. Those inner vows ay delikado kasi hindi mo ma-apply yung verse na to. Yung you will silence every voice raised up to accuse you. Kasi maraming boses ang demonyo na pwede kang sabihan na ganito ka, and so on. Wala ka na magagawa, and so on. I-degrade ka, i-down ka, i-discourage ka. Pero meron tayong authority pala na galing sa Diyos to silence them. And that authority comes from the Word of God. Pwede mong i-silence yung mga boses na yan, wala kayong mapapala kahit anong gawin nyo sa akin. Kasi meron akong Diyos na pumoprotekta at hinahawakan yung buhay ko. Sabi nga, alam niyo po ba, takot ang dyablo sa taong maraming alam sa pangako ng Diyos. Ulitin ko, takot ang kaaway sa taong maraming alam sa pangako ng Diyos. Sabi nga daw, sino ba yung nagsabi nun? Si John MacArthur ata, sabi niya, dapat daw, ganito daw tayo bilang Kristiyano. Na mahihirapan ang demonyo, mahihirapan ang demonyo na atakihin ka dahil sa dami ng barriers mo bago kanya ma-penetrate. Yung mapapagod na lang yung demonyo kasi kada attack niya sa'yo, may scripture kang binibigay. Oh, kala ko ba wala anak Kristiyano ka ba't ganon? Wala na kayong kakainin bukas. Kasi ikaw naman, dahil alam mo yung pangako ng Diyos, hindi Philippians 4:19, my God shall supply all my needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Pak, nasalag mo ka agad. Oh, kala ko ba anak ka ng Diyos? May sakit ka na naman. Yeah. Sabi ng salita ng Diyos, the Lord is my healer. He is my Yahweh Rapha. He sent His word and healed my disease. Oh, meron ka na ng pangsanggalang, di ba? Oh, kala ko ba diniscourage ka ng leader mo. Yeah. Pangit mo daw mag-song lead kanina. Magkamali ka na naman. Ganun yung boses ng demonyo eh. Tugtog-tugtog ka pa. Pangit mo ugali mo. Ganun ang klase ng boses ng demonyo na i-accuse ka na i-accuse. Kailangan lagi kang may verse. I am
washed by the precious blood of Jesus. Therefore, yung guilt wala na sa akin. Naipako na yun sa krus ni Jesus. No one can condemn me. Sabi ng Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Yeah. So, sa bawat pangako na alam mo, dapat daw mahirapan yung Diablo na i-penetrate ka sa dami ng shield mo. Kaya ang Diablo, takot siya sa taong alam yung Bible. Pag hindi mo alam yung Bible, madalas kang aatakihin kapag nasa Panginoon ka. Kasi kulang pa yung alam mo. Kaya ganun kahalaga po na alam niyo yung promise ni Lord. Para kaya mo silang i-silence. And isang way para i-silent natin ang boses ng Diablo, magpuri ka sa Diyos. That's the best way. Alam niyo yung courts? Alam niyo yung korte? Alam niyo yung korte? Anong nagaganap sa korte? Meron judge, di ba? Tapos merong attorney, may ina-accuse, di ba? Ngayon, yung attorney, nasa kanya yung ina-accuse, tapos yung merong prosecutor sa kabila, at meron siyang client din. Ngayon, yung demonyo, siya yung nagpo-prosecute sa atin. Ina-accuse tayo na ina-accuse na ganito tayo, and so on and so forth. Dapat meron ka attorney. Sino attorney natin? Si Jesus. And thank God, ano man accusation gawin nun, dahil meron magtatanggol sa'yo, hindi siya mananalo. At kung magaling ang attorney mo, kaya niyang manalo lagi. Sa korte ng Diyos, si Jesus yung attorney natin. Lagi tayo may tagumpay. Amen po? Ngayon, paano makapasok sa korte ng Diyos? Paano daw makapasok sa korte ng Diyos? Alam niyo isang sekreto? Psalms 100. Alam niyo doon? Alam niyo sabihin ng Psalms 100? May part doon, di ba? Make a joyful noise unto the Lord, shout unto God with the... sabi doon, enter His gates with thanksgiving and unto His courts with praise. Gusto mo makapasok sa korte ng Diyos at pagtanggol ka ng Panginoon, praise Him. Kaya ganun kahalaga yung pagpupuri sa Diyos. Magpupuri ka lang sa Panginoon, pagtatagol ka lang Diyos. Amen? You can silence the voices ng kaaway by just praising the Lord. Amen? So, meron ng threats, but God still more. Amen? Second, number 3 pala. Prayer. Anong ginawa nila? Nag-pray sila. Sabi nga, prayer ascends, heaven defends. Amen? Pag nanalangin ka, mag-a-ascend yung prayer mo sa langit at idedepensahan ka ng Diyos. Bakit? Sa verse 20, jump tayo konti kasi medyo mahaba yung 16, 17, 18, 19. Sa verse 20, sabi doon, then King Hezekiah and the prophet Isaiah, the son of Amos, nandun sila, magkasama silang dalawa, cried out in prayer to God in heaven. Kung tutuusin, may threat na pinadala, andyan na sila, minakpa yung Diyos, minakpa sila, anong respond ni Hezekiah? Pwede niyang sabihin, pagtatanggol niya yung sarili niya. O kaya, patayin niyang mensahero na yan. Parang katulad dun sa, yung sa 300, no? Nagpadala ng mensahero, tapos tinadyakan dun sa balon, di ba? Tapos, kung tutuusin, pwede siya mag-retaliate agad-agad that time. Pero ano ginawa nila? Pag alis ng messenger, umiyak yung dalawa sa Diyos, yung propeta at yung hari ng bansa nila, si King Hezekiah, he prayed to God. Pero thank God, ano sabi doon? To pray to God in heaven. Yung verse 21 na kasunod na, doon na sinabi na nagpadala ang Diyos ng anghel at dinestroy yung buong Assyrian army. Bakit? Kasi nag-respond ang Diyos sa sincere na prayer. Sabi nga, when we pray sincerely, God moves powerfully on our behalf. Amen po? Nag-move si Lord on our behalf. Well, ganoon naman talaga sinabi sa Bible. Sabi doon, the earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results. Kailangan talaga ng panalangin. Kung tutusin, laban na kagad, patayin na natin tong messenger, spark na kagad ang world war. Pero, anong ginawa nila? Nag-pray muna. Ganun kahalaga ang panalangin. Because when you pray, may something na kayang gawin ng Diyos na hindi natin kayang gawin. Because it's supernatural. At ano yung sunod na nangyari? Ito na, yung victory. Bakit? God fought and victory was brought. Nung lumaban na ang Diyos, ang naging respond ng Diyos, tinalo sila. Ito na, verse 21. The Lord sent an angel who destroyed the Assyrian army. Okay?
Sino nagpadala ng anghel? Ang Diyos. Anong ginawa? Dinestroy yung buong army ng Assyrian with all, tanda nyo ha, with all its commanders and officers. So Sennacherib was forced to return home in disgrace. Kaya, kasi Diyos yung lumaban sa kanila eh. To his own land. And masaklap doon, pag uwi niya sa bahay nila, when he entered the temple of his God, o di ba, nagmamalaki niya yung Diyos niya, sa Diyos ng Israel, some of his own sons, di ba, mismong mga anak niya pa to, killed him there with a sword. Kaya hiya ka nang umuwi dahil nilabanan mo ang Diyos, pinatay ka pa ng mga sarili mong anak. Nakakahiya talaga. That is how the Lord rescued Hezekiah and the people of Jerusalem from King Sennacherib of Assyria and from all the others who threatened them, so there was peace throughout the land. Grabe, no? Grabe lumaban ang Diyos. Kaya hindi po uso sa Bible yung yung magiganti ka. Yung sinasabi nila, lintik lang ang walang ganti. Hindi uso sa mga Kristiyano yun. Hayaan mong Diyos ang magtanggol sa'yo. Amen po? Diyos ang magtatanggol sa atin, hindi si tanggol. Si Shemi, pinapanood siya yung tanggol. Ano pala yung book pala yun, tangled pala. Sabi ko, Shemi, ano pinapanood mo? Tanggol, sino? Sino yan? Tangle pala. Joke lang. Anyway, so praise the Lord kasi meron tayong Diyos na kayang lumaban para sa atin. Ilang taon man ang lumipas, kung kinalaban ka niyan, huwag mo siyang papatulan. Huwag mo siyang gagantihan. Kasi Diyos ang dapat gumanti para sa atin. Amen po? Wala kang dapat gawin. Parang salvation lang yan. Wala kang dapat gawin para maka-add ka sa pakaligtasan mo. Tinapos na lahat ni Jesus yun sa cross. Amen? Sa laban din sa buhay, kung merong umapi sa'yo, hindi mo sila kailangan gantihan. Hayaan mong Diyos ang gumanti para sa'yo. Kasi tandaan nyo po, hindi pinapalagpas ng Diyos ang pangaaping ginagawa sa mga anak niya. The entire Bible says it. Nung sinabi yun sa Exodus pa lang, ano nangyari? The cries of the Israel ay nakarating na sa Diyos. Sabi niya kay Moses, Moses, nakarating na sa akin dito sa langit yung lahat ng iyak ng mga Israelita. Lahat ng pagpapahirap ng mga Egyptians sa kanila doon. Kaya pinapadala kita sa kanila para ilabas mo silang lahat doon. Nakita niyo po, hindi nagpapabaya ang Diyos. Hindi niya papabayaan na lumipas ang maraming taon, hindi ka niya na ipagtanggol. Okay po? So ano, sabi nga, victory, bakit? The angel of the Lord intervened and the enemy was destroyed. Di ba? Kaya pag anghel ng Diyos ang dumating, wala talaga magagawa. Alam niyo po yung sa Israel, yung 6-day war, nagkaroon ng 6-day war sa Israel that time. Dati, nagkakaubusan na sila ng bala, pero yung 6-day war na yon, nanalo pa rin sila. Bakit? Kasi yung Diyos ang nag-intervene. At nakakatuwa isipin, hanggang ngayon, gusto nilang burahin sa mapang Israel, hindi pa rin mabura-bura. Alam niyo po kung ano yung size ng Israel ngayon? Yung current Israel, ha? Di ba, meron tayong Philippines. Kanina sabi ko, Palawan. Yung Palawan lang, yung buong Palawan na isla, yun na lang ang Israel ngayon sa buong mapa nila. Tapos gustong-gusto pa rin i-conquer at mabura sa mapa. Kaya nagkaroon ng spark ng battle doon ng war, ng Iran. Gusto nilang mabura sa Israel. Alam niyo ba't gusto nilang mawala ang Israel sa mapa? Simpleng-simple lang reason. Kapag nabura ang Israel sa mapa sa buong mundo, mawawala na ang history ng Bible. At pag nawala ang history ng Israel, mawawala na rin ang history ng Diyos. Yun ang gusto ng demonyo. Yun ang gustong-gusto ni Satanas, na mawala ang history ng Diyos sa buong mundo. Kaya lang hindi pwede. Bakit? Sinabi rin sa Bible yon. Ang Diyos na umawak sa bansang Israel ang laging magpoprotekta sa Kanya. Kaya kahit anong atake sa kanila hanggang ngayon, hindi pa rin sila mabura sa mapa. Bakit? Kasi lagi nag-i-intervene ang Diyos. Noon pa man, hanggang sa ngayon, mag-i-intervene pa rin ang Diyos. Ginawa ng Panginoon yun sa kanila, kayang gawin yung ng Diyos sa ating buhay. Amen po? Kung tutuusin, napakadami ng pwedeng maganap sa Muntinlupa. Sa napakaraming bagyong dumating last year. Pero salamat sa Diyos,
Tuwing magsasabi na, may napakalaking bagyong paparating, maghanda kayong lahat dyan. Pagdating sa Muntinlupa, humahangin na ng konti, sway-sway lang ng konti yung mga dahon. Pero sa iba, grabe yung nawawasak, lumilipad yung bubong, nawawasak yung bahay. Salamat sa Diyos sa preservation niya dahil maraming nananalangin sa ating syudad. Okay? Laging may tagumpay na bibigay ang Diyos kasi laging ang Diyos ang lumalaban para sa atin. Kaya nga we need to send the light sa lahat ng parte ng Pilipinas. Kasi para makakapagbahagi tayo ng salita ng Diyos doon. Anyway, God Himself fights for those who trust in Him and brings victory beyond our strength. Amen? Amen? Yung mga di natin kaya, kaya ng Diyos. The battle is the Lord. Bakit? Ito, ang ganda sa version ng NLT. Ang simple-simple lang. Exodus 14:14. Pwede niyong gawing life verse yan. The Lord Himself will fight for you. Just stay calm. Sabi mo sa katabi mo, just stay calm. Isihan mo lang, may Diyos na lumalaban sa atin. Amen? At syempre, kapag ang Diyos ang lumaban para sa atin, ano resulta? Merong peace. Amen? Peace restored, God is honored. Bakit po? Ano nangyari sa verse? Sundan natin. Sa verse 22, again, the Lord rescued Hezekiah and the people of Jerusalem from King Sennacherib and Assyria, and from all others who threatened them, so there was peace throughout the land. Ano nangyari sunod? Ang resulta ng peace, ito. From then, King Hezekiah became highly respected. Wow! Diba? In-honor siya. Among all the surrounding nations. Hindi lang sa Israel, sa surrounding nations, kagalang-galang, respetado si King Hezekiah. At syempre, dahil doon, many gifts for the Lord arrived at Jerusalem with valuable presents for the king too. So ano yung una? Merong mga gifts, mga regalo, offerings na dinala sa Israel galing sa iba't ibang bansa para kanino? Para sa Diyos. Isipin niyo yun, ino-honor ng maraming bansa na ngayon, during that time, yung Diyos ni Hezekiah. Di ba? Bakit daw? Dahil sa tagumpay na ginawa ng Diyos sa Israel laban sa empire ng Assyrians. Alam niyo, nai-imagine niyo ba ibig sabihin nun? Yung Diyos, tinalo ang si King Sennacherib ng Assyrian. Imagine niyo maigi. During the time ni King Hezekiah, nagre-reign sa buong mundo ang Assyrian army, ang Assyrian Empire, na si King Sennacherib. Tapos nabalitaan ng buong mundo na pinatay ng Diyos si King Sennacherib, ipinaya siya sa laban niya kay King Hezekiah. Nabalitaan yun ng lahat ng Diyos. Kaya yung surrounding nations ng Israel that time, nagpapadala ng regalo para sa Diyos. Nagets niyo po? Nagpupuntahan yung mga tao galing sa iba't ibang bansa sa nakasurround sa Israel para mag-offer sa Diyos ng Israel. Nagets niyo? Ganun ka, grabe yung honor na binigay ng Diyos kay Hezekiah, but not only to him, mismong sa Diyos, ino-honor siya ng maraming bansa because of the testimony na pinagtanggol sila ng Diyos. Ganun kahalaga, yung Diyos ang lumalaban sa'yo. Bakit? Nagiging personal testimony yung buhay mo na hindi mo kailangan paglaban lagi sarili mo o ipagtanggol yung sarili mo kasi may Diyos na lumalaban para sa'yo. Amen po? Amen, amen, amen. Sabi nga, God gave rest kasi nga nagkaroon ng peace throughout the land and God received the glory. Kaya pag nagkaroon ng peace yung buhay natin after ng victorious battle na ginawa ng Diyos para sa atin, ano ang kasunod? May rest. Makakapagpahinga ka. Pero dun sa resting time na meron ka ngayon, let it also give glory sa Diyos. Magbigay ka lagi ng kalultian sa Diyos. Sabi nga, where God fights, peace follows. Bakit? Ito yun, sa Psalms 46 verse 10. Be still and know that I am God. I will be honored or be exalted by every nation. I will be honored throughout the world. Yan. So, pag ang Diyos ang nagbigay ng peace sa'yo, nagiging malaking testimony siya kasi ina-honor ang Diyos. Sabi nga, when God wins our battles, He also restores peace and brings honor to His name. Amen? So, dire-diretso yan. May battle ka, pero pinagtagumpay ka ng Diyos. Ang kasunod, may kapayapaan, pero dapat magbigayan ng honor sa Diyos or ng glory sa Panginoon. Lagi nyo bang nandaan, sa battles natin, kapag nag-glorify si Lord, even sa victory mo, mag-glorify pa rin si Lord.
At kahit dun sa peace na binigay sa'yo ng Diyos, mag-glorify pa rin siya. Dahil wala kang inambag doon, siya lahat yon. Amen po? Ibig sabihin, wala tayong mapapagmalaki na ginawa natin para sa Panginoon, kundi Diyos lahat ang gumawa nun para sa atin. Kahit pa may konti tayong preparation like Hezekiah, pero Diyos pa rin nagtatanggol at nagbibigay ng tagumpay sa atin. Siyempre, pag meron ng peace, result? May blessing. Amen? Blessings flow so that all may know na na ang Diyos ay sumasa iyo. Sabi ng verse 27, Hezekiah was very wealthy, yaman, and highly honored. Bakit? He built special treasury, buildings for his silver, gold, precious stones, spices, and for his shields and other valuable items. Alam niyo ba pag nabasa niyo ang Bible, First Kings pa lang, makikita niyo, si King Hezekiah, para siyang kagaya ng puso ni David, di ba? Chapter 29, binanggit na si King Hezekiah ay may puso na kagaya ni David. Tama? Yun yung team natin for the month. Pero, may puso siya na kagaya ni David, may reigning siya na kagaya ni King Solomon. Balikan nyo sa First Kings, ganyan din si King Solomon. May treasury din ng lahat ng ginto, silver, mga precious stones, spices. Bakit? Kasi dumadalaw sa kanya yung maraming bansa at nagbibigay ng lahat ng yan. Imagine, yung Queen of Sheba, dinalaw pa siya para makinig ng wisdom niya. At sobrang dami yung na-accumulate. In short, si King Hezekiah, pinagsamang King David at King Solomon yung reigning niya. May pusong David, pero prosperity yung dating kasi King Solomon yung datingan niya. He also constructed many storehouses for his grain, new wine, olive oil, and he made many stalls for his cattle and pens, for his flocks of sheep and goats. He built many towns and acquired vast flocks and herds for God. Tandaan nyo to For God had given him. Sino nagbigay? Si God. For God had given him great wealth. Diyan nyo marirealize na lahat ng meron tayo galing sa Diyos. Yung pabor na binibigay sa'yo ng Diyos sa boss mo, sa kliyente mo, sa business mo, galing sa Diyos yun. Lahat ng meron tayo, gains natin, incomes natin, galing sa Diyos. Kung hindi inalaw ng Diyos, hindi ka magkakaroon. Sabi nga, may isang preacher, narinig ko siya. Wala naman pera ang Diyos. Totoo naman, di ba? May pera ba ang Diyos? Meron ba dollar ang Diyos? Peso? Yen? Or any currency ang Diyos? Wala naman. Meron siya, ang currency lang ng Diyos, sabi niya, silver and gold is mine, says the Lord. Yeah? Our mind, says the Lord. Pero hindi niya currency yung peso. Kaya pag humingi ka ng 1 million peso, sabihin sa Lord, wala akong piso. Wala rin akong peso. Biblically, ang meron ng Diyos, gold. So, hingi kang gold. Hindi, joke lang. Ang point is, dahil ang Diyos ang may-ari ng lahat, kaya niyang ikutin, kaya niyang galawin ang buong mundo, even ang buong universe para sa favor mo. Amen? Sa Deuteronomy, binanggit yon that God has given us the power to have wealth. Kaya tayo nagkakaroon ng mga provisions dahil binigyan tayo ng Diyos ng kakayahan, ng pabor, para magkaroon ng lahat ng yan. Kaya dapat dyan sa wealth, sa gains, mga incomes natin, dapat mag-glorify ang Diyos sa lahat ng yan. Bakit? Sabi nga, victory releases visible blessings. So ito yun, Deuteronomy 28:8. The Lord will guarantee a blessing on everything you do. Amen. Amen. Declare ko sa inyo, kunyari ako si Moses. The Lord will guarantee a blessing on everything you do. Ano yung everything you do? Trabaho mo, o kung estudyante ka, nag-aaral ka pa, sa bahay nyo, sa pamilya mo, sa asawa mo, at sa kung saan. In everything you do. Okay? And will fill your storehouses with grain. Ibig sabihin, ipaprovide ng Diyos lahat ng pangangailangan mo. Ibibigay ng Diyos, anuman yung mga sisidlan, sa bahay nyo, sa wallet mo, sa bigasan nyo, sa tubigan nyo, sa refrigerator, at kung ano pa man. Kayang i-fill ng Diyos yun dahil nagpapala palagi ang Diyos. Amen po? May kanta nga Ang mga tao
na walang pera, bibigyan ng Diyos. Sobra-sobra pa. Amen? Yan. Pag wala ka na daw pera, tayo mo na yon. Ang mga tao na walang pera. Narinig ko yun sa bata kay Faith, sa anak ni Risa. Nakakatuwang pakinggan, pero totoo naman, kaya talaga magbigay ng Diyos. Kung susunod ka lang. Sabi niya, Ang sabi niya, the Lord your God will bless you in the land He is giving you. Kaya ng Diyos pagpalain ka kung nasaan ka ngayon. May iba, ganito, sa mga professional, di nag-pray, Lord, nawa po, matanggap ako sa ina-apply kong trabaho. Hindi nakatanggap. Yung trabaho na, saya-saya trabaho. Tapos, lumipas ang ilang buwan, nai-stress na sa mga tao sa loob, sa boss. Ang prayer na, Lord, tanggalin mo na ako dito. Yeah. Pero, una mong answered prayer yung trabaho na yun. Tama ba? Di ba? O ba't ngayon, yun na yung prayer mo? Tapos, sa prayer mo, ayaw ka alisin ni Lord. Bakit kaya? Kasi ang promise ng Diyos, hindi yung kapag tumandi yung stress level mo dyan, alis ka na dyan. Tandaan mo, una mong pinag-pray ang lugar na yan. Ang promise lagi ng Panginoon, the Lord will bless you sa lugar na binigay niya sa'yo. Kung ibinigay sa'yo ng Diyos yung position na yan, yung workplace na yan, kaya kang pagpalain ng Diyos dyan. So wag ka muna sumuko hanggat di mo napupulfill yung purpose ng Diyos dyan sa trabaho mo na yan. Amen? Sa mga nagtatrabaho lang applied yun, ha? Sa mga estudyante, huwag kayo palipat-lipat ng course. Mahirap yun. Irregular ka niyan. Anyway, sabi niya, God often follows victory with favor and provision so that His goodness will be seen by many. Ang purpose ng pagpapala ng Diyos ay makita ng lahat na pinagpala ka ng Diyos. Amen po. Alam niyo, pasintabi sa mga pala-post, kasi nagawa ko rin dati yun. Pero ngayon, di na ako pala-post kasi masyado. Hindi mo kailangan i-flex lang lahat ng meron ka. Ulitin ko po, hindi mo kailangan i-flex ang lahat ng meron ka. Bago kang cellphone, flex. Bago kang ganito, flex. Bago kang ganito, post. Ganyan. Hindi mo kailangan gawin yon. Alam niyo kung bakit? Hayaan mong magulat sila. Ay, meron ka pala niyan. Amen po. Kasi hayaan mong magulat sila na pinagpala ka ng Diyos nung nakita ka nila ng personal. Hindi yung dahil na sa online lang. Ang Facebook kasi, number one negative na word niya, ang Facebook, ay jealousy. Yung spirito na meron sa Facebook ay jealousy. Tsaka envy. Kaya maraming selosan dyan, tsaka inggitan. Yung spirit of jealousy and envy ay nasa Facebook. Kaya puro inggitan yan. Uy, bakit naman si Maring ganito, pinopost nung asawa niya? Ako, di mo man lang ako ma-post na proud ka sa akin. Yung ganong inggitan. Kapag, okay lang. Meron kasi nag-seminar kami, sabi sa amin, pag nagkakasal daw kami, wag daw kami magpabayad ng may presyo kasi daw nakakaawa naman yung ikakasal kung di nila kaya yung presyo mo. Kunyari, kasi yung iba ginagawang business, ang kasal 20,000 sa pare, gano'n, 10,000. Sabi ko, sa akin kasi, ang sinasabi ko, love gift lang. Sabi nung nag-seminar, hindi ako to yung nag-seminar yung mismo pumipirma sa lisensya namin. Sabi niya gano'n, dapat ganito gawin nyo. Pag tinanong kayo, Pastor, magkano ba pag nagpakasal sa inyo? Ang sagot nyo, hindi ako nagsabi si regional director to. Sabi niya, dapat ang sagot nyo, depende yan sa ganda ng asawa mo. Depende sa ganda ng mapapangasawa mo. So, pag ganon, siyempre, kung ikaw yung groom o ikaw yung bride, mag-iisip ka ngayon, depende daw sa ganda eh. Kano kaya kaganda tong asawa ko? So, one time daw, nagkasal. Sabi ganon, binigyan siya, nung araw pa. Medyo malaki pa. Nung nagkasal, tapos sabi, inabot. Ang sinabi daw kasi, depende sa ganda ng asawa. During that time, ang inabot lang sa kanya, 500. Sabi niyang ganun, Brad, wait lang. Ito na yung, 300. Sukle. Kung nagets nyo, thank you. Pag hindi, bahala kayo. Sinuklian pa niya. Grabe. Anyway,
Ang point natin, ito tayo napunta doon. Kasi nga again, yung Facebook nga, yung social media, nagiging dahilan siya ng inggitan, tapos selosan. Kaya hindi mo kailangan i-flex lahat-lahat ng meron ka. Hindi mo kailangan i-post na kung anong ginagawa mo lagi. For insecurity lang yon. Hayaan nating lahat. Na kapag personal ka na makita nila yung pagbabalang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Yan. Hayaan yung sila'y makaalam, uy, grabe, ganito ka na pala pinagpala ng Diyos. Ay, grabe, ganito na pala ginawa sa'yo ng Diyos. Hayaan mong personal na makita. Hindi yung kailangan ma-update pa sila sa status mo. Okay? Kasi po ang pagbabala ng Diyos, ang purpose niyan, makapagbigay siya ng testimony sa lahat na ang Diyos ay sumasa iyo para pagpalain ka at tulungan ka. Amen? At the same time, ito yung pinaka-last two, humility. Ito kasi naging problema kay Hezekiah. Pagkatapos siyang pagpalain ng Diyos, medyo yumabang. Remember, di ba? Ang sabi, dahil sa testimony na pinagtanggol ng Diyos si Hezekiah, nagpupuntahan yung iba't ibang bansa. Tama? Para magdala ng regalo sa Diyos at para kay Hezekiah. Ito problema. Medyo yumabang si Hezekiah. Well, sa latter part na to, nung dumalaw yung Babylon niya. Babylon Empire na. Wala na yung Assyrian Empire. Babylon Empire na yung pumunta. At sinabi, pinakita niya sa lahat kung anong meron sa kaharian niya. At ang warning nga ni Isaiah sa kanya, ba't mo pinakita lahat? Dahil dyan, lahat ng pinakita mo, madadala sa Babylon. Pero huwag kang mag-alala, hindi yan mangyayari sa reigning mo. Mamamatay ka muna, yung mga susunod na mga generation mo sila ang makakaranas ng paglupig ng Babylon sa kanila. Kaya sa latter part ng 2 Chronicles, yun na, nakakuha na ang buong Israel, ang buong Judah, papuntang Babylon. Anyway, so anong meron daw sa humility? Ito kasi yun. Balikan na natin yung verse 25 and 26. Binanggit doon, sabi, stay humble, bakit daw? Because pride makes us stumble. Anong nangyayari? Sa verse 25, so nagkasakit kasi si Hezekiah. In short, so sinabi sa Panginoon sa kanya, mamatay ka na, gano'n. So, tapos nag-pray siya and so on. And sabi niya, but Hezekiah did not respond appropriately to the kindness shown him. Kasi pinagaling siya ng Diyos. In short, after niya mag-pray, pinag-pray siya ni Isaiah, tapos gumaling siya. Ito yung nag-respond niya, he became proud. So the Lord's anger came against him and against Judah and Jerusalem. Ganun kagrabe ang pagyayabang. Magiging against ang Diyos sa'yo. Number 1, kasalanan sa langit ay pride. Kasalanan ni Satanas ang pride. Bakit hindi siya makabalik sa Diyos? Kasi proud na proud siya sa ginawa niya. Okay? Kaya, be humble because pride makes us stumble. Ano nangyari? Nung nalaman ni Hezekiah na galit ang Diyos sa kanya, anong ginawa niya? Then Hezekiah humbled himself and repented of his pride, as did the people of Jerusalem. So the Lord's anger did not fall on them during Hezekiah's lifetime. Ayun. Kaya na-preserve yung generation nila. Isipin nyo, anong klaseng humility ang inaantay ng Diyos sa Pilipinas para i-preserve tayo ng Diyos? Alam niyo yung the big one? Di ba, sabi, pag yung the big one tumama sa Pilipinas, maraming mamamatay talaga. Sabi nga, sa Manila lang, sobrang daming pwedeng mamatay. Kasi yung fault time. Pero kung mag-humble palagi tayo sa Diyos, even yung leader ng bansa natin, magpapakumbaba. At kahit dito na lang sa syudad ng Muntinlupa, kung mag-humble palagi yung mayor natin, congressman, vice mayor, yung mga leaders ng syudad na to, laging mag-humble sa Diyos, possible laging mangyari yan. Hindi mangyari sa lifetime natin. Yung the big one na yun. Pwedeng mangyari pa siya sa mga susunod na henerasyon kapag hindi sila nag-humble sa Diyos. Ibig sabihin lang, habang merong humility at nagpapakumbaba ang isang generation sa Diyos, lagi silang papaboran at iingatan ng Diyos. Amen? Bakit daw? Na-test man si Hezekiah, pero humility preserves blessings. Kalooban ng Diyos na pagpalain tayo. Amen? Pero para ma-preserve niyan, malagi kang magpakumbaba sa Diyos. Amen po? Kung pinagpala ka na ng Diyos ngayon, ang inaantay palagi ng Diyos sa atin, maging humble tayo palagi. Na Lord,
hindi sa akin galing to, sa'yo lahat to. Amen? Lagi nang mapapreserve lahat ng blessing ng Diyos kung lagi tayo nagpapakumbaba sa Kanya. Amen po? It's always by the grace of God. Okay? Lastly, victory must be guarded, sabi ng Bible, by humility. Pride goes before destruction. Bago ma-destroy ang isang syudad, nagmalaki muna yan. Bago ka mawasak ang buhay mo, nagyabang ka muna kasi. Kaya makalaga ng humility. Bakit? The greatest victories must be guarded by humility because pride can quickly cause us to stumble. Ito, di ba? Naalala niyo yung mga one-day millionaire? Nanalo sa loto, biglang nagyabang, nawaldas ang lahat, naubos ang lahat, boom, bagsak. Kasi nga parang gravity yan eh. Whatever goes up, must come down. So hindi tayo pwede magmalaki sa Diyos. Kayang-kaya tayo bagsak ng Diyos. Lastly, ito na, presence. Praise God. God was there and Yahweh Shammah declared. Bakit? Kasi nandun ang Diyos. In all na nangyari sa buhay ni Hezekiah, anong meron siya? Presence ng Diyos. The presence of God. Di ba? God, the Lord, our God is with us. Yun eh. Kasama natin ang Diyos. And sabi nga, our greatest security is not our own strength, but the presence of God with us. Amen po? Kaya tinawag siyang Yahweh Shammah. Sa prayer meeting na lang i-share ko yung pangalang Yahweh Shammah. Okay, sa this Wednesday, share ko po. Manood kayo sa online kung hindi kayo pwede makapunta. Bakit daw? The best pa rin na alam mo na lagi kang kasama ng Diyos. Amen po? Na sa lahat-lahat na nangyari sa buhay natin, kasama natin ang Diyos. Ano ba ibig sabihin ng Yahweh Shammah? Ezekiel chapter 48 verse 35, yun yung word na yun. The Lord is there. Yahweh Shammah. Okay? Sabihin mo, Yahweh Shammah. The Lord is there ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, laging nandun kasi ang Diyos. Kaya when God is near, fear disappears. Bakit? Nawawala ang takot kapag nandyan na si Lord. Amen po? Kaya ka natatakot. Bakit? Baka di ka aware sa presence ng Lord. Pag hindi ka na aware na nasa iyo si Lord, doon na nagsisimula ang worries, takot, fears, or doubts. Nag-rise up lahat yun pag hindi ka na nagiging aware sa presence niya. Kaya napakahalaga ng awareness sa presence ng Diyos. Bakit? Lagi mo i-claim yon, the Lord is there. Sa ups ng buhay natin, sa mountain experience natin, the Lord is there. And even sa mga down times ng buhay natin, dun sa valley low ng buhay natin, the Lord is there. Na-experience nyo na ba yun? Na dumating ka sa pinaka-point ng buhay mo na parang ang baba-baba na, sobrang down na down ka, ang bigat-bigat na, discouraged ka na, but the Lord is there. Amen? And kahit pa sa celebration ng buhay natin, sa mountaintop experience natin, yung victories, gains, achievement, success, the Lord's there. And lagi nyo tandaan, kung sa baba nandun si Lord, sa taas nandun si Lord, even yung during ng process papunta mula sa baba, pataas o taas pababa, the whole process or the whole time na nagta-travel ka sa buhay na to, nag-journey ka, still the Lord is there. Amen po? Lagi natin kasama ang Diyos. In closing, sabi nga, 2 Chronicles 32, the people of Judah faced an enemy that seems impossible to defeat. Powerful ang Assyrians. Intimidating yung threats nila. Even yung words nila, pwedeng matakot ang mga tao. Pero, praise the Lord, meron tayong encouragement mula sa salita ng Diyos. For there is a greater power with us than with Him. The enemy had an army sa Judah, yung tribe ni Judah that time, may presence ng Diyos. And that is the difference between fear and faith. Ang takot, tatakutin ka na niya. Kakainin niya na yung pananampalataya mo, yung pagtitiwala mo sa Diyos. Pero ang faith, kaya niyang i-overcome lahat yan. Kasi meron ka pinangahawakan. The enemy always tries to make the problem look bigger than God. Yan naman lagi yung deception eh. Ang pandaraya ng Diablo, lagi niyang ipapakita sa'yo, malaki tong problema mo. Imposible yan. But faith reminds us that God is always greater. Amen? God is greater than all. Amen? So when the threats increase, anong ginawa ni Hezekiah? Hindi siya nagpanic. But anong ginawa niya? He prayed. Yun yung mga verse. Hezekiah cried out in prayer. Ang respond ni Lord, the Lord sent an angel to destroy all his enemies.
Sabi nga, that the battle looked impossible was won by the power of God's presence. Di ba? Nakakamangha. Yung imposibleng mapagtagumpayan nila sa kanilang pamamaraan, napagtagumpayan nila sa presensya lang ng Diyos. Sa presence pala ng Diyos, hindi sa presensya lang ng Diyos. Kaya in closing, ito yung encouragement ko sa lahat. Isaiah 41 verse 10, do not fear. Sabi mo sa katabi mo yan, do not fear. Okay? Ito yung promise ng Lord, for I am with you. Do not be afraid, for I am your God, sabi ni Lord. I will strengthen you. I will also help you. I will also uphold you with my righteous right hand. Kung ang Diyos ay sumasa iyo, hindi ka para matakot. Kung ang Diyos ay sumasa iyo, hindi ka para ma-discourage o magulumihanan. Kung ang Diyos ay sumasa iyo, meron kang assurance ng presence niya, ng strength, tutulungan ka niya, at pagtatagumpayin ka niya. Amen? Sabi nga, when we prepare, ito yung points natin, yung 8 points natin about when God is near, we will not fear. When we prepare and trust God, despite the threats, our prayers invites His victory. Hindi victory natin, tagumpay ng Diyos. Which brings peace and blessing. Teaching us to walk in humility. While remembering that our greatest confidence ay nasaan? In His presence. Sa presensya ng Diyos. Doon tayo may confidence. Kaya anuman pong battle sa atin sa buhay, anuman pinagdadaanan nyo pa ngayon, kung meron pa, kung marami pa, parang mabigat pa ba, it's okay. Kasama mo pa rin ng Diyos. Let me remind you today that the Lord is within you. He is dwelling in you by the presence of the Holy Spirit. You still have Him. Sabi mo sa katabi mo, you still have Him. Okay, kasama mo pa rin siya. Okay? Hindi tayo para iwanan ng Diyos. Lagi nandun ang Panginoon. Amen po? Kaya hindi ka para sa dami ng pwede mong ikatakot, ika-worry today. May mga nasusunugan, may mga na matayan ng magulang. Ngayon, nakaraan dyan, bumagsak yung puno. Patay yung tinamaan ng binagsakan ng motor, di ba? Binagsakan ng puno yung motor niya. Nakasakay siya. Patay on the spot. May mga ganong danger sa paligid. Pero hindi ka para matakot kasi kasama natin ng Diyos. Amen po? It is more than enough na alam mo and you know it by heart. Hindi mo lang basta alam, na-encounter mo, na-experience mo mismo, nakasama mo si Lord. More than enough na yon para meron kang maging protection, maging blessing, maging victory sa battles mo, and everything na meron tayo. Tandaan niyo po, Jesus is our all in all. Lahat-lahat na si Jesus meron sa atin. Binigay niya sa atin ang banal na Espiritu, and yung presence na yon ay lagi nating kasama yon. Kaya wag niyo po siyang iwan. Okay? Wag po natin isara, pag pupunta tayo sa lugar na hindi siya welcome, Lord, diyan ka lang sa labas. Ibig sabihin, wag natin siya saktan. Kasi nasa atin siya. Amen? Maging goal po natin sa buhay na magkaroon ng intimacy with God through His presence na nasa atin. Amen po? Amen? Let's pray. Father, we thank you po sa mensahe mo. And today, Lord, nilalapit namin sa iyo ang aming mga buhay. Lord, there are things, may mga kaganapan or may mga battles man kaming kinakaharap, Lord. Ano man ang mga issues sa buhay namin ngayon, lahat ito ay nilalatag namin sa paanan mo. And we humbly bow before your presence today. Dinideklara namin na ikaw pa rin ang in control sa lahat ng to. Though threats may arise, Lord, sa mga pagsubok na o mga battles na kinakaharap namin. But thank you, Lord, for you are greater than all. You have given us the grace that is greater than all. At salamat, Lord, because you're still more sa lahat ng to, Panginoon. Kaya naman, hayaan mo po na kami ay laging magtiwala sa iyo. Turuan mo kami tulungan na dumipende sa inyo sa lahat ng oras. Help us, Lord, to always humble ourselves before your presence. Na wala kami magagawa talaga kung wala ka sa aming buhay. And Lord, help us to balance din yung aming pamumuhay. Na nananampalataya kami sa iyo. But also, Lord, we will also work. Iilos din kami, Panginoon, according sa pinapagawa niyo sa amin.
Tulungan niyo kami, Ama, na magkaroon ng maayos na puso sa iyo. At gaya ni Hezekiah, Panginoon, ni King Hezekiah, na may puso na kagaya ni David, na totoo at fully, Lord, dumidepende lang sa iyo. Fully trusting you, Lord. We pray, Lord, ano man yung mga parang imposibleng battles namin na mapagtagumpayan ngayon, sinusurrender namin ito sa iyo, sa kamay mo. Hindi namin kaya, Lord, pero kaya mo. If you can't, God can. Kaya naman, Lord, nagtitiwala kami sa iyo na kaya mo pong bigyan kami ng tagumpay pa rin. For victory comes from you alone. At wala na iba pa, Panginoon. Kaya, Ama, kami po ay nagtitiwala sa iyo na bibigyan mo kami ng victory sa lahat ng battles namin today. Gaya ni David, Lord, sinabi niya, dineclare, the battle is the Lord's. And Lord, today, it is yours alone. Binibigay namin sa iyo ang lahat ng mga worries, lahat ng mga fears namin sa future, o ano man yung mga pinagpaalalahanan namin, Lord, sa mga magaganap sa mga susunod na panahon. Lord, help us to walk with you one day at a time. Ano man, Lord, yung mga pinapagawa nyo sa amin today ay para sa ngayon muna. Yung para bukas ay para bukas. Yung para next week ay para next week. And Lord, we pray na turuan nyo kami na lalo kaming lumalim sa aming personal na relasyon sa iyo. Lalo kaming umibig sa iyo. Lalo mong punuin ang aming puso, Panginoon, na umibig sa iyo. Na mahalin ka, Panginoon, palagi. Upang maibigay namin tong pag-ibig na ito sa ibang mga tao rin. Sapagat ang pag-ibig ay galing sa iyo at ikaw mismo ay pag-ibig. Kaya naman, turuan mo kami na laging iparanas, ipadama sa mga kapamilya, mga mahal namin sa buhay, ang pag-ibig mo sa kanila, Panginoon. Gaya ng pagmamahal mo sa amin, ay mag-ibigan din kami sa bawat isa, Panginoon. Upang malaman ng lahat na kami ay totoo mong mga tagasunod, kami ay totoo mong mga anak at mga tao, Panginoon, na tinawag sa pangalan ni Jesus. And today, Father, we pray na kagaya ni King Hezekiah, na hindi siya nagpanik sa mga problema o battles na dumarating. But he only prayed, Lord. He cried out to you. So, Lord, today, turuan mo ang aming puso na laging manalangin, itawag sa iyo, isumbong sa iyo ang lahat ng mga nangyayari sa aming buhay, Lord. Instead of pag-murmur namin ito o ipagreklamo namin ang mga nagaganap sa aming buhay, Lord, turuan mo kami na lagi namin itawag sa iyo, ilatag sa iyo, Panginoon, isuko sa iyo ang mga kaganapan sa aming buhay. And Lord, today, hinihiling ko rin, O Diyos, na ikaw po ang siyang patuloy na magbago ng aming puso. Today, Lord, ano man din yung mga maling mga nasabi namin, Panginoon, sa aming buhay, sa aming mga mahal sa buhay, yung mga masasakit na salita na lumabas sa aming bibig, ay patawarin mo, O Diyos. So that ma-apply namin, Lord, yung pangako mo, Lord, that no weapon formed against us shall prosper. And every voices, every tongue that rises against us, we can silence them, Lord. They will utterly fall in Jesus' name because kami po ay nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, ayusin mo po ang puso namin para laging maayos din ang lumalabas sa aming bibig, sa aming mga labi, Lord, sa aming mga salita. Lagi po maging pleasing, kalugod-lugod sa iyo, Panginoon, ang aming buhay. Help us to always present our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to you, Panginoon. I pray, Lord, na sa mga tatay today, Lord, sino man mga tatay rito, Panginoon, ay patuloy mo silang tulungan na dumipende sa iyo, magbigay, Panginoon, ng panahon, Panginoon, sa inyo palagi na magsiliksik ng iyong mga salita, manalangin, especially, Lord, ipag-pray na mga tatay, kaming mga tatay, Panginoon, aming mga asawa o aming mga anak. We pray, Lord, na tulungan niyo kami, Panginoon, na maging tapat sa iyo upang magdumalo ito sa buong pamilya, Panginoon. Pagpalayan mo rin, Lord, ang mga nagatrabaho. I pray that tulungan mo ang bawat isa, Lord, sa kanilang mga tasks everyday. Ano man yung mga companies, pinapasokan nila or sa mga teachers, Lord, sa mga tagpagturo o anumang business din na inahawakan nila, Panginoon. I pray ang pagtulong mo at pagpapala mo sa bawat isa, Panginoon, and help them, Lord, to have promotions din sa kanilang mga positions, increase of salaries, especially, Lord, sa pagtaas ng mga bilihin ngayon, nawa itumaas din po ang mga sahod na mga manggagawa sa pangalan ni Jesus. Lord, we pray also sa lahat ng mga nanay din, Panginoon, na nag-aalaga, nag-aasikaso sa kanilang pamilya, Panginoon. We pray ang strength mo po ay igawad mo sa kanilang buhay. Lord, help them and encourage them and always hear their prayers, Lord. Sa buong entire Bible, Lord, wala kang nanay na hindi pinakinggan. That's why today, Lord,
Yung assurance na lagi kang nakikinig sa mga panalangin ng mga nanay, dinggin mo rin po ang mga panalangin nila according sa kalooban mo sa buhay nila. And Lord, I pray also sa mga anak, sa mga estudyante. I pray that these people, Lord, mula sa kinder, elementary, high school, junior or senior high school, even sa college, Panginoon, or mga nagmamasters pa, I pray, Lord, na tulungan niyo po sila sa bawat undertakings nila everyday. Ano man yung mga pinag-aaralan nila, ipagpalain mo sa pangalan ni Jesus. At patuloy mong bigyan, Panginoon, ang lahat ng help and support sa kanilang pag-aaral, Panginoon. At provide mo rin lahat ng mga pambaon, panggastos, and everything. Especially, Lord, sa lalapit na pagkatapos din ng school year, ng DepEd, Panginoon. I pray na palakasin mo sila at tulungan mo sila, Lord, sa mga graduate din, Panginoon, ng high school, moving up. I pray ang pagpapala mo sa kanilang buhay, Panginoon. Even, Lord, sa mga college, Lord, bigyan niyo sila ng maayos na mga grades din, especially sa mga online class. I pray na tulungan mo sila, Panginoon, sa mga nag-on-site. Ingatan palagi sa pagbabiyahe nila sa pangalan ni Jesus. We are praying then also, Panginoon. We are interceding right now pa rin kay Nanay Reddy, Lord. We pray for your complete healing sa kanyang lupang katawan, Panginoon. And we believe soon ay makikita namin siya at makakasama namin sa paglilingkod sa iyo. We also pray, Lord, sa buhay din ni Sis Eileen, Panginoon. Right now, we are praying for her life, Lord. Especially yung ulo niya na masakit ng ilang araw na, Panginoon. We are rebuking that pain sa kanyang ulo sa pangalan ni Jesus. Yung dahilan ba't sila hindi nakasimba ngayon, Panginoon, we are rebuking that sickness all over her body from top to bottom, from the inside out. Let that sickness be gone in the name of Jesus. And we plead the blood of Jesus over her body, from every fiber, every parts and system of her body. Let the blood of Jesus flows through her veins and bring mighty healing right now. Holy Ghost, Holy Spirit on fire, burn sa buhay ni Sis at bigyan mo siya ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Lord. And I speak, Lord God, that as he received your healing right now, Lord, Holy Spirit, fill her body, Lord, with your power, with your presence. That's your temple. Heal it right now in Jesus' name. Pagpalain mo rin, Lord, ang lahat ng mga nanonood sa online, Lord. I pray for your provision sa kanilang buhay din, Panginoon. And healing din, Panginoon, kay Tatay Eli at Nanay Linda na parents, Panginoon, ni Eman sa buong Santiago family, Lord, sa Bulacan, ay pagpalain mo sila at ingatan sa lahat ng oras. Lord, we pray that mga kamag-anakan nila at mga alas buhay, Panginoon, ay lagi mo pong ingatan doon, Panginoon, at sa kanilang pakikinig, pagsasubaybay, Panginoon, sa pagsisimba sa online, Lord, ay pagpalain mo sila palagi sa pangalan ni Jesus, Lord. At even yung mga businesses nila, ay i-bless mo rin, Panginoon. Give them favor sa lahat ng mga nakakasalamuhan nila everyday, Panginoon. I also pray for your protection sa kanilang buhay din, Panginoon. We pray for Ate Deb and Kuya Miguel, Panginoon, nasa Belgium. Pagpalain at ingatan mo sila sa lahat ng oras, Panginoon. Even, Lord, yung mga exams or mga in-applyan na Ate Deb, Panginoon, ay tulungan mo siya na magkaroon ng victory sa lahat ng ito sa pangalan ni Jesus, Lord, para makapag-start din siya ng work doon sa Belgium, Panginoon. Salamat sa protection mo sa kanilang buhay at sa pamilya din ni Miguel, Panginoon. Nawa ay lalo silang pagpalain sa lahat ng oras, Panginoon, and I declare na ma-ministeran din nila yung buong family ni Miguel doon, Panginoon, sa Belgium. Salamat din, Lord, sa mga wala rin dito, Panginoon, mga di nakapagsimba today. Kung nanonood sila sa online, Lord, I pray that you'll bless them indeed, Lord, enlarge your territory, and let your mighty hand be with them, Lord. At naway makasama namin sila sa susunod na linggo, Panginoon. We are praying then, Lord, sa magaganap na 9th year anniversary ng Sandalite Proper sa March 29, Lord. Lahat ng preparations, lahat ng gagawin namin, Lord, inilalagay namin sa mapagpala mong kamay na ikaw po ang magbe-bless dito sa pangalan ni Jesus, Lord. Lord, we are also praying na maging matagumpay ang lahat-lahat ng gagawin namin para sa araw na yon sa pangalan ni Jesus, Panginoon. I-bless mo rin, Lord, yung buong Santo Niño Village Covered Court. And Lord, ngayon pa lamang, Lord, ay pinapaayos na namin sa inyo, Panginoon, ang lugar na yon na magiging matagumpay ang lahat-lahat ng magiging celebration namin ng 9th year anniversary sa 29, Lord. Pagpalain mo rin, Lord, ang bawat isa, lahat ng gagawin din namin today at sa bagong week muli na kami ay maglilingkod sa iyo, saan man kami pupunta, ano man mga gagawin namin this week, ay kasamahin mo kami ang banal mong spirito at ang banal mong dugo, Panginoon. We also thank you rin pala, Lord, sa healing
na binigay mo, Panginoon, kay John, yung kapatid ni Irish, Panginoon. We pray ang complete recovery din, naway makauwi na rin siya dito sa Muntinlupa, Panginoon. And we pray, Lord, na patuloy mong palakasin siya at patuloy na makarecover ang buong katawan niya sa pangalan ni Jesus. Pangawakan mo rin, Lord, ang buhay ng kanyang misis na malapit na rin mga anak this month or next month, Panginoon. We pray, Lord, ang pagpapala mo sa lahat-lahat ng mga ginagawa mo sa buong buhay namin, Panginoon. Even, Lord, sa mga first-timers ngayon, sa Maligaya family rin, Lord, sa kuya ni Rodney, Lord, salamat sa buong family nila at ang pagpapala mo po ay maranasan nila sa pangalan ni Jesus, Panginoon. Ingatan mo rin po, Lord, ang buong Maligaya family, asan man po mga kamag-anakan nila, ay patuloy nyo silang ingatan sa lahat ng oras sa pangalan ni Jesus. We pray also, Lord, sa lahat ng mga kabataan din, Lord, sa lahat ng leaders ng church, workers and ministers, mga kids church din, Lord, sa lahat ng mga babies, Lord, mga bata. Pagpalain mo po ang buong buhay namin at lahat ng ginagawa namin. At sa buong maghapong ito, Lord, ay maging matagumpay ang lahat at mag-glorify ka sa lahat ng ito, Panginoon. We pray, Lord, sa lahat ng kamay na nagbigay ng buhay sa iyo, Panginoon. Ay patuloy mo silang pagpalain at patuloy na maranasan naming lahat, Panginoon, ang pabor ng Diyos na sumasama sa aming buhay. And Lord, always remind us that you are always with us, living in us, and working through us. Kaya naman, Lord, sa lahat ng ito, ay patuloy na salamat po dahil ikaw po ang laging nag-aalis ng takot sa aming buhay sapagkat ikaw ay laging nakakasama namin sa bawat araw, Panginoon. So, Holy Spirit, we thank you for your presence in us and help us to always be energized knowing that our confidence is in your presence alone. At kaya maraming salamat po sa tagumpay na binigay sa amin, Lord. I-bless mo ang Muntinlupa City, ang buong Pilipinas, Lord. Mula Luzon, Visayas at Mindanao ay pagpalain mo po ang government namin at pagbalik loob po sa iyo ang buong Pilipinas. At isaayos mo rin po ang aming gobyerno, Panginoon. Maayos na po ang mga korupsyon, ang mga nangyayaring mga di kaguluhan, Panginoon, sa aming bansa. And Lord, hinihingi namin ang tawad sa iyo ang lahat ng kasalanan ng aming bansa at ikaw po yung mahabag at linisin mo po ng banal mong dugo ang bansang ito, Panginoon. Bumalik sa katuwiran, kabanalan at pagiging makadiyos ang bansang Pilipinas, Panginoon. Bigyan mo po ng integrity ng puso ang bawat mga leaders ng bansang ito, Panginoon. Magkaroon ng fear of the Lord ang bawat namumuno mula sa presidente pababa, Panginoon, ay magkaroon po ng totoong fear of the Lord ang mga taong namumuno sa bansa namin, Panginoon. Lord, we pray that you'll change this government or remove them, Lord, at palitan niyo sila ng mga righteous leaders in the name of Jesus. Maraming salamat, Lord, dahil malaki po ang plano mo sa bansang Pilipinas at magiging pagpapala ang bansang Pilipinas sa maraming bansa sa mga susunod na panahon, Panginoon. Patawarin mo rin kami, Lord, kung may mga curses kaming nasabi sa aming bansa. We cancel all those curses, yung mga negative words na nabanggit namin or mga judgment na nasabi namin sa aming bansa. And Lord, pinapalitan namin ito, Lord, ng blessing ng Diyos na pagpapalain mo ang ekonomiya ng aming bansa. Bababa muli ang mga bilihin, Panginoon, especially sa gasolina. And Lord, ikaw po magbukas ng mga open doors para makapag-produce at makapag-provide din ng mga gasolina sa bansa namin para magbabaan din ang lahat ng presyo ng bilihin sa aming bansa sa pangalan ni Jesus, Lord. I-correct mo rin, Lord, i-rebuke mo, itama mo ang mga opportunista rin na ginagamit yung mga opportunity na to para mandaya sa mga presyo ng bilihin sa sitwasyon sa aming bansa, Panginoon. At magkaroon po ng kabanalan, pagiging makadiyos at katuwiran, Panginoon, ng aming bansa sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat sa biyaya at pagpapala mo, Panginoon. And Lord, sa lahat-lahat sa amin dito, Panginoon, ay inihiling namin na ang pagpapala at presensya mo at ang mayamang biyaya at pagpapala mo ay bumuhos sa aming pangangailangan sa pinansyal, material, physical. And Lord, anuman ang aming kaisipan at mga puso, Lord, ay protektahan mo ng kapayapaan ng Diyos at punuin mo kaming lahat ang kagalakan ng Diyos sa pamamagitan ng banal mong Espiritu. At maraming salamat po sa answered prayers din na binigay mo sa amin. Ano naman din, ang mga personal na pinagpipray ng mga anak mo ay iyong dinggin sa pangalan ni Jesus, Lord. We decree and declare, Lord, for the victory na binibigay mo sa amin sa araw na to at sa buong week na kami ay makakapaglingkod sa iyo saan man kami mapunta, Panginoon. I-bless mo po lahat ng gagawin ng aming kamay. The Lord bless us and keep us. The Lord cause His face to shine upon us and be gracious unto us. The Lord lift up His countenance upon us and establish us, Lord, in your peace. Maraming salamat po. And we give you praise. We give you glory, Lord. To you all the praises and honor and majesty. Let your will be done in our lives. In Jesus' name. Amen. Shalom.
Praise God. Ayan. Napagpala po ba ang bawat isa? I pray, amen. No? Ngayon po, nasa dako na po tayo ng gawain natin sa pagbibigay. Ayan. Ang verse po na gusto ko po sanang i-honor si Lord is yung nasa Proverbs 3, verse 9 to 10. Ayan, sabi po dyan, honor the Lord by making Him an offering from the best of all that your land produces. Sa NIV po, sabi dito, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Sa 10 po. Ayan. Then your barns will be filled with overflowing, and your vats will brim over with new wine. Ayan. Gusto ko lang mag-testimony. Well, sa mga bago po pala, yung giving po is yung tithes po, yung 10% na meron po tayo, hindi lang po siya sa money, hindi lang po sa pera, kundi yung mga bagay po na tinetreasure din po natin. Ayan, pwede rin po yan, possible po yan sa mga gulay. Ayan, pwede po yan dalhin dito sa church. Mga 10% po ng meron tayo. At ano pa ba? Offering naman po ay naman po yung desire ng heart natin na gusto nating ibigay sa Lord. So kanina po nung sinasabi ni Bishop, sabi daw po niya, kung may pera daw ba yung Diyos? Sabi ganon, meron lang siyang gold, silver, di ba, mga ganon. Pero bakit tayo nagbibigay sa Kanya? Well, gusto ko lang pong, sa madaling explanation po yon is para po yung lahat po ng in-offer natin para sa Panginoon, hindi po yan napupunta sa kung kanino, kundi po yan sa gawain din po ng Panginoon. Para mag-run through po yung gawain ng Lord, dun po tayo nagbibigay. And every time na nagbibigay po tayo sa Lord, nakikita po ng Panginoon yung puso natin. And gusto ko lang pong mag-short testimony. Kasi po, mag-anniversary na rin po yung church, and ako po bilang naglilingkod din sa Panginoon since 16 years old, ayan, nung natuto po akong mag-tithes, personal testimony ko po to hanggang sa, pa po ako noon, nag-aaral pa ako noon. So, may mga pagkakataon na may mga 10 pesos, 15 pesos, ayan, binibigay ko po sa Panginoon. Hanggang ngayon, na nagka-anak na rin po ako, yung anak po namin, tinuturuan na po namin siyang mag-tithes. Lately po, simula, nung nag-aral nga po siya, binibigyan siya namin ng baon. Lagi po namin sinasabi sa kanya na, anak, yung mga budget mo, nare-receive mo, ganyan, tanggalan natin ang tithes, bigay natin sa, sa church, ganyan. So, sa murang edad niya, di ba, tinuruan namin siya magbigay sa Panginoon. And then lately, syempre, praise God sa Lord kasi taon-taon siya talaga nagpo-provide sa mga needs namin. Lately, parang, kasi this year, praise God, tinatama na kami ng Lord sa mga budgeting. Ayan, so praise God this year, natutuwa lang kami dahil nga sa pagpatuloy na pagiging tapat sa pagbibigay sa Lord, hindi nagkukulang yung Panginoon. So, balik tayo dun sa sa panganay namin. Tinuruan namin siya mag-tithes. Nung nakaraan, may nagbibigay sa kanya na, ito pang bambaon, maganda alisan tayo. Nung nag-check ako ng budget nila, ni Kaya, mas marami pa silang pera sa amin. Parang, wow, sana all, di ba? Parang gano'n. Parang mas marami pa. Kasi, tinuturuan, bigay natin sa Lord, bigay natin sa Lord, bigay natin. Nakikita ni Lord na, di ba, childlike faith na. Sige, mami, bigay natin kay Jesus yan. Parang gano'n. Kaya ngayon, nung nakikita namin na, kahit maliit na budget man yung binigay niya, hindi lang budget. Minsan, yung mga ino-offer natin sa Panginoon, ino-honor ng Lord yung desire ng puso natin. Kaya kami pagkakataon, di ba, aminin natin, lalo na sa mga may pamilya, na kapag eto na lang yung budget na nahawakan natin, kung saan natin yan i-allocate. Tapos biglang may isip natin, magta-tithes pa. Pero I assure po sa bawat isa, lalo na po yung may mga pamilya, yan, sa mga estudyante po natin, kahit po na maliit na bagay, na yung feeling natin is pagkukulangin tayo, i-offer natin sa Lord. Kasi never po magkukulang yung Panginoon sa mga pagbibigay na ginagawa natin sa Kanya. Tsaka lagi na tandaan, every time nag-offer tayo sa Lord, siya yung bahala sa lahat ng mga needs natin. And kaya po ngayon, lagi po natin lahat ng meron tayo, kahit yung mga, kung binibigyan kayo ni Lord ng heart na magbigay sa Panginoon ng mga prutas, gulay, bigas, ayan, pwede natin din yung i-offer sa Panginoon. So lahat po ng meron tayo, bigay po natin yung para sa Panginoon. Kaya ngayon po, magbigay na po tayo.
Diyos, sa dakila at sa lahat. Maraming salamat, Lord, sa panibagong linggo muli na binigay niyo po sa amin at sa natapos naming service ngayon, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa kadakilaan mo, Lord God, sa aming mga buhay. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng mga pagkasama, Lord, na ginagawa niyo po sa amin, Panginoon. And we thank you nga, Lord God, sa mga oras na to, Panginoon, sa patuloy na pagbabless mo, Panginoon, sa mga anak mo na every week, Lord God, na china-challenge kami, Lord God, na magbigay sa'yo. Lagi mo kaming binibigyan, Lord God, ng ibibigay sa'yo, Panginoon. Kaya maraming salamat, Ama, sa pagpapala sa mga anak mo, Panginoon, na laging handa yung puso, Panginoon, na sumunod sa utos mo, Panginoon. Kaya sa mga oras na to, Lord, I pray in the mighty name of Jesus, Lord God, lahat ng mga anak mo, Panginoon, na nagbigay ngayong araw na to, Panginoon, nakikita mo lahat ng desire ng puso ng bawat isa at patuloy na ikaw magpala, Lord God, sa maliit or sa malaki, Panginoon. Ikaw ang patuloy na mag-produce, Panginoon, mag-double, Panginoon, lahat ng to, Panginoon, lahat sa mga needs namin, Panginoon, sa mga bills, Lord God, sa mga bayarin din, Lord, sa school, Panginoon, and even, Lord, sa lahat pa, Panginoon, pangailangan ng mga anak mo ay patuloy na ikaw magpala, Panginoon. And we thank you, Lord God, dahil every week, Panginoon, ay ikaw nagpupuno lahat ng pangailangan ng mga anak mo, Panginoon. And we pray din, Lord God, na ikaw pa rin ang patuloy na makita, Lord, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. And we also pray din, Panginoon, na lahat ng mga nakapakinig ng salita mo ngayong araw na to ay magkaroon to, Lord God, ng rema, Lord, ng aral, Lord God, sa aming mga buhay. Lagi mo ipaalala sa amin, Lord God, ang mga salita mo, Panginoon, at na magkaroon to, Lord God, ng bunga, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God. And we pray also din sa aming Bishop, Lord, we pray na ikaw ang palaging makita sa buhay niya. Ikaw ang laging magbigay sa kanya, Lord God, ng patience, Panginoon. Ikaw magbigay sa kanya ng pag-ibig, Lord God, sa lahat ng mga tao na nakakasalamuhan niya. And gawin mo rin siya, Panginoon, na pagpapala sa mga anak mo, Panginoon, na nakakausap niya, Panginoon, and lahat ng pagpapala sa buhay niya, Panginoon, ay ibigay mo. And we pray din, Lord, sa kalusugan ng kanyang lupang katawan, ay lagi mo itong palakasin sa ganun, Lord, ay magawa niya, Lord, yung kalooban mo, Panginoon, mga pinapagawa mo, Panginoon, para sa kanya. And even, Lord, sa lahat ng mga nandito ngayon, we pray na ibalik mo ang bawat isa, Panginoon, next week with a grateful heart, Panginoon, with a joyful heart, na lagi kaming umaasa, Panginoon, na every time nagsama-sama kami, Lord, nagpupuri sa'yo, lagi kang nasa kalagitnaan ng mga anak mo, Panginoon, maging sa pagsamantala namin pag-iwahiwalay, Lord, takpa mo ang bawat isa ng banal mong dugo, Panginoon, and I pray then, Lord, na pagpalain mo ang bawat isa, Lord God, sa lugar na to, Panginoon, sa aming mga pamilya, Panginoon, at sa lahat, Lord, na gagawin namin nitong linggong to, i-prepare mo kami, Panginoon, sa mga activity, Lord, sa mga trabaho, sa mga eskwela, Lord, ng mga anak mo. And we pray then, Lord, na next week ay sama-sama kami, Panginoon, na may kagalakan na magpupuri sa iyo, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, and cover us with your blood, cover this prayer with your blood, and let your good, acceptable, and perfect will be done in our lives. In Jesus' name, amen. Has given life to us. Our faith was built on the solid rock to be witness of our Lord Jesus Christ. Send the light, send the light, send the light. Your word is a lamp to our feet and a light unto our paths. Send the light, send the light, send the light. In your truth, in your wisdom, we delight. We will go to proclaim to the ends of the earth. We are called to send the light. The holy word of God was written to guide us. Our life has hope in God's promises. To obey alone the will of God. Send the light, send the light, send the light. Your word is a lamp unto our feet and a light unto our paths. Send the light, send the light, send the light. In your truth, in your wisdom we delight.
will go to proclaim to the ends of the earth. We are called to send a light. We will go to proclaim to the ends of the earth. We are called to send a light. We will go to proclaim to the ends of the earth. We are called to send a light. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. By His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with us all. Amen.